Shoutout kay Katsakino Dukusin, Ronald Verbosidad at sa iba pa natin taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang itong Barangay Ginebra ay magbabago na raw ng offer para dito kay Arvin Tolentino. Kung dati si Arjon Mariano, ngayon naman daw ay baka si Stanley Pringle isama na nila. Dahil sa tingin ng iba medyo masyado raw one-sided o lopsided kung ito lamang si Arjon Mariano ang i-offer ng Barangay Ginebra. Kaya baka isama na nila itong si Stanley Pringle. So si Stanley Pringle na nagsimula ang karera sa Northport, kung matrade siya doon, malamang doon din ito matatapos. Medyo maraming fans ang manghihinayang dyan dahil syempre gusto nila na si Pringle matapos ang karera dito sa Barangay Ginebra pagkatapos niya itong bigyan ng maraming kampyonato. Pero ano naman natin na basketball business yan. So sa ngayon, tignan natin kung saan mapupunta nga ito si Stanley Pringle. Kung sakaling mawala si Pringle dito sa lineup ng Barangay Ginebra, magkakaroon sila ng espasyo naman para sa pagpunta dyan ni Chris Newsome. Ibig sabihin hindi na sila sosobra sa field foreigner. Plus mapapalitan yung pagkawalan ni Pringle at madadagdagan pa sila ng isang Arvin Tolentino. Kaya sa tingin ko mukhang yan na tinitignan ngayon ni Coach Tim Cone na solusyon para doon sa problema niya sa forward at sa guard. Kung sakaling matupad yan, lalakas na ulit ang Barangay Ginebra at mukhang ang mangyayari dito sa next season, abangan natin, mukhang mas magiging competitive ang koponan ni Coach Tim Cone. Kung sakasakali na mangyari nga na itong si Arvin Tolentino at Chris Newsome ay makuha ng Ginebra, magkakaroon na sila na tinatawag natin ng malalim na bench. Dahil magkakaroon ng palitan ng Ahan Misi, itong si Newsome, si L.A. Tenorio, Scottie Thompson, Nards Pinto, and of course, ang pagbabalik ni Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. Kaya sa tingin ko, okay na itong lineup ng Ginebra kapag nakuha nila si Tolentino plus si Newsome. Dahil dito sa naging ACL injury ni Aaron Black, malaki ngayon ang posibilidad na ang Meralco ay kailangang kumuha ng panibagong point guard. Alam natin na si Aaron Black ang starting point guard ni Coach Luigi Trillo at nagpapalitan sila dyan ni Chris Banquero. Pero ngayong wala na ito si Aaron Black na kailangan kumuha ng Meralco ng panibago. At sa tingin ko isang option dyan talaga ay ito si Reynan Batak. Alam natin na itong sinambatak originally sa Rain or Shine yan, pero nag-request ng trade at napunta sa Blackwater. Gusto siyang makuha ng TNT pero hindi pinakawala ng Blackwater bossing. Ngayon sa tingin ko mapipilitan talaga Blackwater dyan dahil kakausapin niya ng management ng MVP group obviously. Dahil kinakailangan na ng Meralco ng guard. Dati ang nangangailangan lamang ay TNT. Pero ngayon ang Meralco kailangan na rin dahil hanggang 8 months mawawala ito si Aaron Black para makarecover doon sa kanyang ACL injury. So sa ngayon, kailangan natin tignan kung sino ang pwedeng mapunta dito sa Blackwater kapalit ni ng Batak. Asahan din natin na magkakaroon ng malaking reshuffle dito sa apat na teams, TNT, NLEX at Meralco, pati na ang Blackwater. Dahil kinakailangan nilang palakasin yung mga lineup nila. Nakita na rin natin for example, na itong TNT medyo naghihingalo pati itong NLEX Road Warriors. Kaya sa ngayon, kinakailangan na gumawa sila ng paraan para magkaroon ng mas competitive na lineup kontra SMC. At kung kinakailangan ng balansahan ng mga guards, kabilang si Batak, si Bolik, at yung iba pa, plus yung mga big men, ay gagawin nila yon. Nakita na rin natin doon sa huling game ng Blackwater kung ano ang kayang gawin nito si Christian David, naka 26 points at 15 rebounds, plus yung 33 points ni Troy Rosario. Yun nga lang kinapos pa rin sila. Kaya sa tingin ko, itong Blackwater bossing at si Reynan Batak malamang maghihiwalay yan at mapupunta itong sinambatak sa Meralco Bolts.